morning. Time check. It's 3:40 a.m. And off ko for today's shift. Dapat, diba, 12 a.m. to 8. So, off ko. And yesterday pala. So, natulog ako mga 4 p.m. na. Ayan. And minake sure ko na nakaplansya muna ako ng mga uniform ni Dre bago mag-sleep. So, ayan, nagising naman ako kanina mga 1:30, mga ganyan, mga 1:30 to 2 a.m. parang ganyan. So, anyway, ayan, nagluto na ako ng breakfast ni Dre kasi may pasok pa rin siya now. Pero bukas ata wala siyang pasok. I'm not sure kasi, practice ata nila kasi malapit na yung graduation nila and yung year-end party nila. Magpa-prom sila. So, ayan. So, ayan, hotdog lang yung nandun sa namin. Hotdog. And sinangag ko lang yung konting kanin. Sana may matira kasi yung kakainin ko. And may pala ako. Ayan. May natirang ihaw. Ulam nila kagabi. So, ayan. Unti lang yan. Tenga, dugo, tsaka Betamax yan, tsaka pork barbecue. Kakainin ko ito mamaya yung breakfast. Magkakanin ako kasi later naman gigising ako for Tuesday shift na. Ang bilis ng araw, no? April na. Pero ngayon March 31. So, ayan. Later gigising ko si Dre na mga 4:30. So, ayan. Manonood muna ako ng vlog habang waiting sa oras si Dre. So, later na lang, guys. Hi, guys. So, para ako naligo. Grabe, ako. Tapos ko lang mag-workout. Nag-workout ako, dance workout sa TikTok. Yung mga TikTok doon, ulit-ulit. Parang 2 hours ako, grabe. Parang naligo ko, pero pawis yan. Pawis lahat yan. Oh my gosh, basang-basa pala. Nag-cup kasi ako. Tapos, nag-oversize ako ng t-shirt para mas mabilis pawisan. And nag-leggings ako. Parang in person namumulay mukha ako para ako hindi ko alam kung halata. Namumulay mukha ako. Hindi ako nag-blush. Wala akong blush on. Wala akong makeup. Yan? Pagpagod. Kaya namumula ako. Para akong na-sunburn. Nalabang ko na ulit tong cup ko. Pawis na. Gusto ko na malamig na tubig. Kasi hindi na ako nagmamalamig na guys, si water. Tsaka 1 month na rin halos. Hindi kami nagsasoft drinks na. Parang 1 month na. Okay na rin yun. Pati si Dre, hindi naman siya masyadong mahilig na soft drinks. Last soft drinks pala namin nung nasa Cebu kami. Yun. Hindi kasi may iwasan. Grabe. Ngayon ako ulit pinawisan guys. Kasi nga, diba sa work, nakaupo lang. Tapos minsan ako mag-stretch. So yun guys, pahinga muna ako. Mag-alas 12 na, kanina ako nag-start mga 9:30 ata. Mga 2 hours din. Hi guys, good morning. Grabe, April na. Minsan ako masikata ng araw. So, bilat ako dito. Dito lang sa may tapat namin. Ayan. Good morning. Grabe, April na. Bilis ng araw. So, ayan, katatapos na ng shift ko. Tapos, na-restart ko lang yung PC kasi may adding pa akong tracker. Yung mga KPIs namin, ilalagay ko doon. So, grabe, sikat ng araw. Pero ayan, alas 8 na, pero parang ang sakit na masyado ng sikat ng araw. Gusto ko maglakad-lakad dito sa sa Arca. Meron dito malapit sa amin yun. Maganda dun kasi yung oras ko kasi pag gantong oras kasi na 8, medyo late na yan kasi masakit na sa balat yung araw. Habang naghihintay ako na ma-restart yung PC, yan, pabilad lang ako dito sa link. Tapos mag-almusal na rin kami. Si Erwin bumili ng almusal. Hindi ko alam ano bibili niya eh. Baka pastil. Later. Hey guys, katatapos lang. Hindi naman. Kanina pa pala. Kanina pa natapos mga 8. Tapos, ayun, naligo na ako. Nag-almusal na rin kami. Malakas ba yung boses ko? Wala pa kasi akong mic. Gusto ko yung mic yung
Yung Bluetooth na parang binobutton lang dito. So anyway, may nag-PM pala sa akin or may nag-chat, may nangamusta. Kakilala ko siya. Ayaw nagpakilala eh. Tinatanong niya or parang request niya, i-ano ko na lang yung screenshot. Sabi niya kung pwede ko daw sabihin kung ano yung mga naging work ko sa BPO. So first and last BPO ko yun. Isa lang yung BPO na napasukan ko pero 3 positions. Ako sure kung pwede sabihin dito guys eh. Basta nag-uumpisa sa letter T. Maraming letter T no. So anyway, ayun. And bago pa ako mag BPO, anyway pala ako chikahan na lang muna tayo habang wala akong vlog, wala akong may vlog, so ito na lang, buti nag-PM siya. Dalaga pa ako noon, wala pa si Dre. Nag-work na ako sa Toy Kingdom. Basta marami kasi akong racket din nun guys. Una no, nag-work ako sa Toy Kingdom, nahinto kasi ako sa pag-aaral noon. So ayun nga, way back 2005, nag-work ako sa Toy Kingdom, sa SM Makati, doon na branch as customer service representative. Pero parang ano kami doon eh, parang ano din, pang overall ganun. Nag-gift wrap din kami. Yung gift wrap, mas doon ako nahasa kasi Pasko kasi noon, so yung pila is sobrang haba talaga. May time na nga dumudugo yung ilong ko noon dahil sa init kasi yung Toy Kingdom doon kasi sa Makati. Ang labas noon MRT. Hindi ko lang alam kung ganun pa rin ngayon. So ang labas kasi noon, so yung pila hanggang MRT, so bukas mainit. Pumapasok yung init tas lamig. Hindi ko kinaya, nagdugo yung ilong ko noon. Pero contract lang ako, nag-resign din ako doon kasi pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko. Tapos after noon, ayun nga, nabuntis naman na ako, yun. Habang syempre pagka first time mom, sa bahay ka lang, 'di ba? So ayun, sa bahay lang ako pero nagda-dropshipping na ako noon before pa. Yung hindi pa nauso yung dropshipping ngayon. So, nabenta ng mga damit, mga makeup, so iba-iba. So, ayun, hindi ako nakapagtrabaho ng sobrang mahabang panahon kasi nga, si Dre kailangan bantayan. Syempre, hindi ko pwede asa sa nanay ko, sa mama ko. Ayun, hindi ako nag-work. Kaya sa bahay lang ako. Kaya si Erwin lang yung nag-work noon. At na nga, fast forward na natin, nung sa BPO na year, na-start ako mag-work sa BPO year 2022. So, nahanap ko lang siya sa FB. So sabi ko, try ko nga. Pangarap ko kasi talaga dati mag-work sa isang call center sa BPO. Hindi ako nag-attempt noon kasi nga, sabi ko English. Di ba pag tayo pag English, takot na agad tayo. So sabi ko, i-try ko nga. So yung habang nagbabrowse ako sa FB, doon ko nakita yung hiring na yun. Unang position ko doon is fraud analyst. So non-voice yun. So hindi ko akalain, nakapasa ako step by step, lang. Siya. Sabi ko, sige, try ko na dito. Total, pangarap ko naman din mag-work sa call center. So, try ko na lang din para may trabaho na din ako kasi nga, syempre, mahirap yung pag isa lang yung nagaan na income nyo. Tapos, ayun, tinry ko. So, nakapasa ako kasi nag-training ako. Pero yung account na yun, guys, is seasonal account lang. So, 3 months lang. Bali, nag-training kami September. And then, nag-end din siya ng December. So, hindi kami na-absorb nun. Unti lang in-absorb dun sa account na yun. So, ayun, fraud analyst ako dun. Ang ginagawa namin naman dun is nagsasala kami ng fraudsters. Nagsasala kami ng fraudster or scammer. May mga tools kaming ginagamit para ma-determine namin kung scammer or fraudster yung gumagamit ng credit card. Yun pala ay guys sa Visa. Sa Visa na na card, yun yung client namin before. So yun, okay naman. Una, para mahirap kasi nga parang puro credit card yung pinag-uusapan, gano'n, mga details, ganyan. So may training naman kasi yun guys, kaya makukuha nyo rin naman. So 1 month training, yung matagal talaga kasi intensive training talaga yun. Kasi nga Visa yun eh. So sabi ko, sige, try ko na to. Ayun, nakaraos naman. Naka 3 months naman ako doon. So, okay naman. December na, mga November, nalaman namin na magkakaroon si TikTok dun sa company na yon. Content moderator naman. Sabi ko, hala, apply tayo dun kasi nga alam namin hanggang December lang kami. So, kami yung mga ka-team ko, nag-decide kami na i-try yung content moderator. Bali, nag-end of contract muna kami dun sa Visa, dun sa fraud analyst. Tapos, umila din uli kami sa recruitment para sa, may interview uli kami. Pre-profile ba tawag dun? Not sure sa tamang term pero kami kasi, may ilan kasi akong kasama ako na na hindi na ako pinag-take uli ng assessment. Dahil yung score ko ng assessment ng fraud analyst is pasado naman dun para sa score para sa content moderation. So ayun, sabi ko, hindi okay, di ba pabor yun sa akin para hindi na ako mag-e-exam uli. After noon, na-interview kami and then ilang araw lang, sinama na kami sa GC, sa Viber, and then mag-start na kami ng training. So yun, it means pasado kami. Start na kami sa content moderation account. Kasi yun guys, sa TikTok US, TikTok PH, UK, yung time na yun yung
Nakaumpisa pa lang kasi ni TikTok, nandun na kami. Parang 1 year pa lang ata si TikTok nun, o mag-1 year. So, bago yun, parang nanood muna kami ng movie ni Nadine, yung content, yung deleter. So, sabi ko, alam, may idea na ako kung paano gagawin. Ganun. 1 month din yung training, guys, sa content moderator. So, ayun, sa awa ng Diyos, tumagal ako as content moderator for almost, ito yung kumakagat sa pako eh. Nag-start kasi kami as content moderation or content moderator nung January 2023 and then hanggang 2024. So, naka 1 year mahigit din kami. Ay, ako lang pala. Okay naman, madali naman guys yung content moderator and enjoy naman. Enjoy ako sa mga ka-team ko, sa mga naging TL ko kasi ang mabait nila. Ang dami namin natutunan as in. So, hindi sa pagyayabang, hindi ko rin nakalain eh. Napunta pala ako guys sa TikTok US. So, minamoderate namin pala is, hindi ko sure kung pwede sabihin. Siguro pwede naman sabihin kasi wala na ako doon. Basta minamoderate namin is mga TikTok seller, mga products nila. Yun lang. Tapos mga video, mga live selling. Pero sa US ha. So, syempre, aralin mo yung mga, yung mga rules doon ni client, kung ano yung nakalagay doon sa document na Hindi naman you guys kakabisaduhin yung yung rules. Kasi meron namang copy notes naman yun, kaya madali lang. Pero syempre, sa dami ng mga rules, nakakalito din. So, yung iba halos nakakabisado na namin. Pero, bi-weekly kasi nun is merong update. So, kailangan mo umattend na meeting. Non-voice din pala guys ang content moderation. Hindi ka makikipag-interact mismo kay client. Ayan, wala kaming interaction sa client, sa mga Bali yun, may moderate mo lang, accept o reject mo lang. Pero ang mahirap dun pag i-reject mo, hahanapan mo pa ng reason. Basta guys, hindi ko na masyado elaborate lahat naman yun is na pag-aaralan dun sa training. So, dumating yung 2024, pala ako guys, naging top 1 ako moderator sa TikTok US lang ang market. August 2023. So, wala pa akong 1 year noon. So, mga ilang months pa lang. So, ako rin nagulat din ako, hindi ko rin nakalain. Pero yun, thankful din ako kasi may pagbubunga yung paghihirap ko din dun sa pag-aaral ng mga notes. Fast forward ulit natin, 2024 na, mga July, ito na nga. Di ba, una fraud analyst, tapos content moderator. So, ito na nga. Hindi ko talagang pinangarap na maano yung position na to. Naisip ko siya kung mag-apply ako sa position na yun. Pero, hindi ko siya, hindi ko talaga gusto kasi nakaka-stress yun and maraming gawa. Medyo aangat yung sahod mo, pero syempre, madadagdagan din yung responsibilities mo, yung mga obligations mo. Hindi ako nag-apply guys as a supervisor. Bali, pinromote ako nung OM, natin tawag na OM, or yung isa sa mga boss. Congress ko sa prosalit. Hindi ko alam po interview na yun. Hindi ako dumaan sa process na tulad ng iba na interviewin, mga ganun. Ako kasi, tama-usap lang. Sabi ko, tinatanggihan ko nga yun yung boss ko. Sabi ko, ayoko boss, ganyan. Okay na ako sa content moderator boss. Ko na lang, nagawa na ako ng account as basta din sa, sa supervisor. Yun, nagawa na pala ako ng so binabayaran daw yun. Kaya, wala na akong guys, wala na akong, hindi ko na siya talaga pwedeng atrasan. Kasi kinausap na din ako ng isang boss dun na, hindi na pwede atrasan. Kasi, syempre, diba, sasabihin ng management? Pagka umatras ka, nagawa ka na ng account, binabayaran ng company yun, yung account na, parang yung entry account, hindi ko mag-gets basta yun, binabayaran yun. And syempre, pag umatras ako, tas kung gusto ko mag-apply in the future, ano yung sabi ng management sa akin, di ba parang bad yun sa, sa record ko. So, ayun, sabi ko, sige, anuhin ko na nga to. Kasi yung time na yun, kaya nangangailangan sila ng supervisor, kasi, meron kasing magkakaroon ng bagong account or LOB. Magkakaroon ng LOB. So, yun, nagkaroon na nga ng bagong LOB and tatlo kami supervisor, isa ako, tapos 2 lalaki. Tatlo kami na kasama training kasama dun sa training ng mga agents na sa mga new hire din. So, ayun, masaya. Akala ko sila yung hawakan ko, pero hindi. Kasama lang kami dun. So, yung account na yun, may idea na ako kung paano kasi siyempre dumaan din ako sa pagmo-moderate. So, alam ko na. So, isa din, pag wala yung trainer namin, ginaguide, kumbaga kami, yung mga supervisor, ginaguide namin yung agent kung ganito, ganyan, kung tama ba to, ganyan. Kasi nga, experience na rin kami as a content moderator. So, tinuturuan na rin namin sila. So, after noon, may bago na namang, magkakaroon naman ng bagong market, which is TikTok Malaysia. So, ayun na nga.
nalipat ako dun sa TikTok Malaysia. Dalawa lang kami supervisor na babae na nag-handle ng TikTok Malaysia. Ang dami nun yung high, grabe, sobrang dami. Umabot ng 95, oo, mga 90 to 95 new high, mga agent. Ayan. So, ang laki ng prod, kasama namin silang lahat. So, kami, kailangan din namin ng training, kaming dalawang pati yung isang kasama ko supervisor, kasama din sa training kasi nga, TikTok Malaysia, iba language, diba? So, iba din yung rules. So, iba yung rules na dun sa US. So, kailangan ko rin talagang mag-aral eh. So, ayun, masaya. Yung una parang hindi pa nagsisink in sa akin na ito na ba yun, yung supervisor na ba talaga, saan ganyan. So, ayun. Kaya na nakakaba, exciting kasi bagong position and challenging. Challenging talaga siya. Kasi ako na nakakatuwa, namimiss ko nga eh. Sila, yung mga agent ko. So, anyway, after noon, yun nga, 1 month din yung training nun, guys. Yun, 1 month din. So, masaya kami na kami mga, yun, hanggang, yung 95 agents pala, na-reduce yun, nabawasan. Yung iba na-assign sa ibang LOB. Kasi nga sa isang team, kailangan is 15 agents lang yung hahawakan mo. Yan dami nun, 2 lang kami agent. Ay, actually, 3 pala kami, yung babae na mag-handle sana nung TikTok Malaysia. Pero yung isang supervisor na babae, nalipat sa US. Doon pala siya. So, 2 na lang kami. Tapos, syempre, 95 agents yun. Sabi ko, kakayanin ba natin? Natik ilan tayo dyan? Dapat sa isang team is 15 lang. Yun yung pinakamarami. So, ayun, yung iba is na-reduce and na-assign sa ibang LOB. Ayun. So, ang natira sa akin 18 and then yung sa isa is 17. Marami na yun, guys. Sobrang dami na yun. 18 ata sa akin, 17. Nakalimutan ko na basta yun. Basta ganun karami. Masaya naman, guys. And ang swerte ko sa mga agent ko. Kasi napakabait nila and most of them are students. Madali silang turuan, guys. Mas madali silang turuan kasi nga student, syempre, parang crush pa yung nila eh. Parang, basta, pagbata pa kasi mas madali nila ma-observe, gano'n. Kaso, na-dissolve itong namin. Na-dissolve yung account, yung LOB namin, yung market namin, yung Malaysia market. Nalaman namin na madidissolve yun. Syempre, malungkot yung lahat kasi yung mga estudyante, syempre, kailangan ng continuous earnings, di ba? Kasi nag-aaral yung mga yon. Tapos yung iba, may kanya-kanyang din. Yung iba, kaya nagsusustento sa magulang, mga ganyan. So, yun. Masaya naman kami, guys. Kung nakikita nyo, lagi lang kami nagtitiktok. Hindi kasi usually, pag vacant nila, or nagtitiktok kami. Ako na rin mismo nagyaya sa kanila. Vacant naman eh. So, why not, di ba? Para banding mo na rin sa mga agents mo. So, ang swerte ko, ayun, shoutout sa mga agents ko kung nanonood sila. Ayun, shoutout sa inyo. Ayan, yung first official team ko. Ayan, sobrang swerte ko, grabe. Kasi kung guys, yung mga naranasan ko sa TL ko, sobrang swerte ko kasi sa mga naging TL ko. In-apply ko rin sa kanila, kaya mabait sila sa akin. Hindi ako guys hindi ako yung TL na toxic. Hindi. So, yun, syempre, naiintindihan ko yung side nila kasi dumaan din ako sa position nila. So, ayan, ginaguide ko rin sila. Ayun. So, ayun, challenging. Kasi, challenging para sa akin. Experience na din. Ayun, mabilis mag-promote dun, guys, sa company na napunta ako. Thankful na din ako dun sa pinanggalingan ko ng company kasi, tumatanggap sila talaga ng mga newbies na wala mga experience. Kayo kung gusto nyo mag-apply sa BPO, huwag kayo mawala ng pag-asa kung gusto nyo, makukuha nyo yan. So, magtiwala lang kayo sa sarili nyo. So, ayun, ano pa ba yung kukwento ko? Pasensya na ako, medyo magulo yung kwento kasi ang daming sa utak ko, halo-halo ni. Tumaan kami guys as supervisor, dami lamok. Kami pala guys, yung kaming dalawa sa supervisor. Or lahat ng mga bagong supervisor is tumadaan sa sa Supervisor Foundation Training, SFT, yung tinatawag nila. So, Supervisors Foundation Training yon. So, kailangan mo dumaan doon para, requirement kasi yon. Kasi pagka hindi ka nag-training, made-demote ka. Sabi ko, try ko na din. Gusto ko na magpa-demote nun guys kasi na-stress talaga ako. Gusto ko lang kasi tahimik na buhay talaga noon. Yun. Yung trabaho ka lang, banding, tapos uwi na, parang ganun. So, ayun. Okay na din. Na-experience ko yun na naging supervisor ako. Pantagdag sa resume. So, ayun, niya kami sa training. For 2 weeks, nag-training ako. And, ayun, pasado naman kami. Siguro wala naman natin bumabaksak dun kasi mababait yung mga trainers dun. So, dun din nag-train, dun din sa site. Merong room dun for training room. Tapos yun, nag-resign na ako last December. Ilang months lang akong supervisor. Saglit lang.
Hindi kasi hindi ko na masyadong i-kukwento dito, i-elaborate na. Kasi, pero sabihin ko na lang na kaya ako nag-resign sa health. Siyempre, priority natin yung health. Yung mabait yung boss ko. Mabait yung mga boss doon. Napaka-considerate. Yan. Lalo sa amin, di ba, mga supervisor, bawal umabsent. Lalo pang mga ulan, bagyo, bawal ma. Hindi ka pwedeng basta-basta umabsent. Hindi pwede. Pero, syempre, kung hindi mo naman talaga kaya, diba? Sa kausapin mo yung hire mo, yung boss mo, maintindihan naman nila yan. So, ayun. Nasasabi ko lang challenging. Napakasaya ko yun. O nga pala, may nalimutan ako. Di ba na-dissolve yung account, yung market namin, yung Malaysia. Anong nangyari, kaming supervisor, napunta kami sa US, Ecom, sa US. So, yun yung dati kong market, nung moderator ako. Tapos, nanibago ako nung pagbalik ko kasi sobrang ang dami na nagbago dun sa rules. Siyempre na yung knowledge ko, stock knowledge na lang nung last na yung moderate ako, yun na lang. Laging may update dun sa mga rules nila. So, yun, medyo overwhelming nung pagbalik ko sa US. Tapos, supervisor ako. Siyempre, panibagong mo na naman sa agents mo. Panibagong pakikisama mo na naman. Pero, mabait din naman yung mga naging mga tenured na halos yung hawak ko nung sa TikTok sa US. Mga tenured. Mabait naman sila. Ay, meron akong katindan dati na naging agent ko. Ayun. So, ayun lang. Mahaba na ba to? Hindi ko sure. So, ayun lang, guys. So, ayun. Sana naiintindihan yung kwento ko, ha? Kahit magulo. Kasi inaantok na rin ako. May matutulog na rin ako. And may shift din ako later. Isinuot ko to, guys, kasi nahihilo ko. Yung mata ko siguro. Kailangan ko siguro pa-check up na. Ayun. Yung kanina pag ko sa PC, nahihilo ko. Baka nga dahil sa mata ko. Kailangan ko siguro pa-check up. Kaso wala pa tayong budget. Siguro pag sumahod na lang tayo. So, ayun. Yun lang. Wala na akong So, salamat sa panonood, sa pakikinig. Ayun. See you on my next vlog na lang. Siguro, yun na. Yun na yung vlog ko. Kunti lang yung complete. Ayun. Thank you so much, guys. And, okay lang kahit walang nanonood masyado. Basta makapag-upload ako. Kasi binabalik-balikan ko yung mga videos ko eh. So, ayun. Thank you guys for watching. Sana, next vlog ulit. Bye. Sleep na ako. I got so much motherfucking going on right now. Bring it down, bring it down.